last time, sabi mo yung mga kinokolekta or yung inutos na mangolekta, magbenta ng drugs, di ba? Tapos yung collection, dinonate kay Senator De Lima para sa kampanya. Yun lang po ba yung parang nakikita yung motive for para i-tolerate yung naging bentahan ng drugs sa loob? Well, even before 2013, when talagang pinagbuti ni J.B. Sebastian ang pagbibigay ng drogang ipagbibili sa loob ng kinukahan niya ang mga bosyo, yung mga head ng mga gangs, even 2011 nagumpisa ng may mga drug monies na pumupunta sa direksyon ni Secretary De Lima. Kaya po, noon lamang, kasi even before 2013, parang nagbalak na rin ata si Secretary De Lima na tumakbo noong 2013. Ngunit hindi po natuluyan at yan po talagang pinangatawanan ng nina JB na sigurado na sila na si Secretary De Lima ay tatakbo sa 2016. Kaya ang ginawa ni JB ay bawat pangkat ay binigyan niya ng quota na yung pagbebenta. 20 kilos per month, 30 kilos per month, 50 kilos per month. Mayroon pong obligasyon yung mga bosyo na yan na ibenta yan. Hindi sa loob ng bilibid. At katulad ng sabi ko, yan po, yung drogang yan, pag halimbawa, ikaw ay isang bosyo, itinukahan ka ni J.B. Sebastian ng 30 kilos na ipagbili yan. So, pagbibili mo yan, tatawagan mo yung mga kasama mo sa labas. Yung mga drug traders, yung drug pushers na yan, doon ibebenta yan. At pinapayagan naman ni J.B. Sebastian, kaya ito naman ay natagalan, na magpatong itong mga bosyo para naman sa kanilang kita. Yung kuminsan, yung 5 kilo, kumikita siya, yung mga bosyo ng 100,000 dyan. Pero parang 850,000 ang 1 kilo at that time. Ayun, yung 20, pinapatungan naman itong iba ng 20,000 per kilo, kaya yung 5 kilo ay meron siyang 100,000. Kaya kung 30 kilo ang may bebenta mo, ang mangyayari nun, 3 times 5, mayroon siyang 300,000. At you've heard Secretary De Lima already mention, say, sir, that itong mga witnesses na to are perjured witnesses and are just being used against her because nga she's one of the staunchest critics ni Pangulong Duterte. So how credible are these witnesses? Pwede mong itapon pabalik sa kanya yung question na yan. Bakit mo presenta si Matubato na 1,000 na o 20 ng pinatay? Di ba? Anyway, wala pong dito po, sinasabi niya, may axe to grind niya ang mga taong yan sapagkat yan ay tinapong ko sa bilibid. Yung pong isang testigo na ipipresenta bukas, si dating Police Major Magleo, hindi po siya kasama doon sa mga convict din siya, sir? Or paano ba siya? Hindi siya kasama dun sa 19 sa MBI. So, wala siyang axe to grind against her. Pero titistigo siya. At saka yan pong patungkol sa pagtistigo. Hindi porque ikaw ay naging inmate o nakulong. Halimbawa, gawa ng pagpatay o pagbenta ng droga. Hindi po yan pumupunta dun sa credibility ng isang tao. Sapagkat kahit ikaw ay na-convict na as a murderer or as a drug trader, hindi po yung nangangahulugan na yung iyong sasabihin ay hindi mo paniniwalaan. Yung pong may mga crime, katulad ng perjury, yung nagsisinungaling, yan ang dapat hindi paniwalaan. Pero ito pong mga taong ito ay na-convict sila ng ibang crime, kaya it does not go to their credibility. Kaya, dapat paniwalaan. Lalahanin nyo, hindi lamang isa, katulad ni Matubato. Ito po'y aabot ng mahigit ng 13, 14.